Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Muli tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong China muling nagpakalat ng fake news. Muli po nila tayong sinisiraan. Patuloy nilang niloloko ang sambayan ng Pilipino. No, pati na ang international community. Bakit kaya nais na gustong-gusto nilang tayo ay ibuli ng ibuli? At meron pang mga sumusuporta dyan mga kababayan na mga kapwa nating Pilipino. At ganun din po, ito pong GSIS ay tumaya ng bilyon. Tumaya sila ng bilyon sa online gaming. Meron pong isang senador na nakahuli dyan. Naku, yari kayo GSIS. Bilyon po no? Bilyon po ang tinaya sa online gaming. Quote and quote tinaya. Mamaya malalaman nyo bakit natin tinawag na tinaya sa online gaming. Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So pag-usapan muna natin itong mga kababayan, itong dinibunk, no? Na-debunk po ito ng Philippine Coast Guards, itong kasinungalingan, itong disinformation or fake news na ipinapakalat ng China, no? Kasi po sinasabi po ng China sa kanilang viral video na itinow na po ng China ang isang barko dyan sa Ayungin Shoal. Meaning, tinow away nila, hinila nila palayo sa Ayungin Shoal yung ating barko ng Pilipinas o barko ng Republika ng Pilipinas na Sierra Madre. Ito po sa balita ng Pilipinas ngayon. Viral na towing ng China sa barko ng Pinas sa Ayungin Shoal. Fake news, sabi po ng Philippine Coast Guard. Pinabulaanan ng Philippine Coast Guard na may insidente ng towing sa isang barko ng Pilipinas ng China Coast Guard at itinuturing na fake news o false information matapos lumabas sa ulat ng dayuhang newspaper at kumalat sa social media. Alam nyo to mga kababayan, mahilig itong mga China na ito ng magpakalat ng fake news magpakalat ng disinformation tapos sasabihin na, oy hindi sa amin yun oy hindi namin sanction yan. Maniwala kayo sa mga yan. Mga sinungaling yan Dakilang sinungaling yan. Sinabi ni PCG Commodore J. Tariela nitong Sabado na walang katotohanan ang lumabas na balita sa South China Morning Post. Ito po, malaki po itong dyaryo ng China na sinungaling. Na inuulat noong Biyernes na may naganap na konfrontasyon sa Ayungin Shoal at hinatak ang barko ng Pilipinas sa issue ng infringing vessel. Ano yung infringing vessel? Baka yung BRP Sierra Madre. Sinabi ni Tariel na ang mga video ay posibleng may 1 taon nang kuha mula sa mga dating operasyon ng PCG na nilabas lang ngayon. Ay, magaling gumawa ng AI ang mga yan Magaling gumawa ng mga peke kasi mga pagkatao ng mga yan, mga peke. Oo. Naniniwala si Tariela na pangana ito ng China na sa pagsasabing, obviously, this is another form of information or fake news na pinapakalat ng China's Coast Guard to weaken ang paninindigan ng ating bansa pagdating sa posisyon sa West Philippine Sea. Correct. Pero, ang Pangulo naninindigan dyan sa West Philippine Sea, ipagtatanggol kung ano ang karapatan natin at ano ang sa atin sa West Philippine Sea. Tandaan ninyo, ayaw nyo man panoorin itong video na to kasi nauumay kayo. Pero ito po ay para sa ating national interest. Para po ito sa future ng ating bansa at sa mga kabataan, sa inyong mga apo. Na meron silang pagkukunan yaman tulad ng mga kababayan nating mangingisda dyan sa kahabaan ng ating West Philippine Sea. Pero yung iba na mga taga Duterte country, wala silang pakialam dyan. They are willing to surrender that West Philippine Sea to China. Bakit? Kasi baka siya ay isang inchik. Di ba yun ang sabi ni Digong? Maybe I'm Chinese. Okay?
So ito ay isang paninira para lalo tayong siraan na, oy, amin na ang West Philippine Sea, wala na kayo dyan, amin yan, South China Sea yan. Hindi po yung totoo na may hinilang barko, may tinanggal na barko ang mga Chekwa. Minanipulate lang nila ang video ng Philippine Coast Guard, mga kababayan. Baka ito may tinuto ang Coast Guard dyan sa Ayungin Shoal, may tinutulungang mga barko, ang ginawa in-AI, nilagay ang barko ng Pilipinas na halimbawa lang, baka yung BRP Sierra Madre. Sinabi naman ni Defense Secretary Gibo Chidoro na kailangang alamin muna kung totoo bago magplano sa susunod na hakbang. Pinakahuling engkwentro sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea ay nung magpaputok ng water cannon ng isang CCG vessel at gitgitin ang barko ng Pilipinas na nangongolekta ng buhangin para sa isang research project noong Abril. Ayun po, mga kababayan. So, ang dapat nating paniwalaan ay ang ating gobyerno. Ang dapat nating paniwalaan ay yung nilalabas ng National Task Force for West Philippine Sea. Ang dapat nating paniwalaan ay ang ating Defense Secretary, ang ating PCG, ang ating AFP. Huwag po kayong maniniwala sa mga sinasabi ng mga vloggers na kung ang content ay pangwawalang hiya sa West Philippine Sea, pangwawalang hiya sa ating mga men and women uniform, pangwawalang hiya sa ating Coast Guard, ayun po ay paninira. Baka yan ay isang propaganda o propagandist ng China. So ang paniwalaan natin ay ito. Atin ang West Philippine Sea. Tayo po ay may pinanghahawakang dokumento na inaalaw po tayo na may 200 nautical 200 exclusive 200 nautical miles exclusive economic zone. Yan po ay binigay sa atin ng arbitral ruling sa Dahig noong 2016 na panalo pa natin yan. Kaya nga po ang Pangulo naninindigan dyan. No inch of land will be taken from the West Philippine Sea by foreign nations hanggat presidente ang Pangulo. Kaya ang tanong, pag naging presidente si Tokmol, wala na po yan. Mawawala ng pangkabuhayan ang mga mangingisda natin na umaasa dyan sa West Philippine Sea. Mayaman po sa natural resources ang West Philippine Sea kaya gustong-gustong kunin ng Chekwa. Gusto pa nga nilang angkinin yung Benham Rice. Sa kanila daw yung biruin nyo, pinapalibutan nila ang bansa natin ng mga research vessels nila. Dahil alam nila, ang Pilipinas ay napakayaman sa natural resources pero ito po ay ninanakaw lamang nila at ng mga tiwaling politiko. So tandaan ninyo, atin ang West Philippine Sea. Huwag kayong maniwala sa mga fake news vlogger ng mga Duterte, mga fake news vloggers ng mga China. Mga disinformation po yan, mga traidor sa bayan. Okay, naupunta naman tayo dito sa isiniwalat ni Senator Risa Hontiveros na itong GSIS ay tumalpak. Tumalpak means tumaya. Hindi lang pala sa online gambling, mga kababayan, tumalpak itong GSIS na to. Mga questionable na investments, mga kababayan. Eto po sa balita ng politiko. Waldas Siwik Hontiveros wax GSIS chief for squandering pensions fund. Senator Hontiveros chastised GSIS President and General Manager Jose Arnulfo Wick Velasco, parang John Wick, for allegedly squandering over 251 million in hard-earned contribution of its pensioner member to risky and problematic investment. Naku, kaya siguro maliit lang ang aumento sa pagtaas ng mga GSIS pensioners. Nako, hoy, Mr. Wick, nakakahiya ka, buti pa si John Wick may prinsipyo. Ikaw in a privileged speech, Hontiveros questioned the propriety of Veloso's decision to invest. Ininvest po niya yung pension fund ng mga retired government employees and their beneficiaries in 3 publicly listed companies whose profitability, yung profitability daw po, have already flagged by the Commission on Audit. Nako, ba't ka naman doon nag-invest? Na-flag pala ng COA na may problema yung pagpaprofit. One of these dubious kahina-hinalang investments was the purchase of 1.45 billion. Mga GSIS pensioners beneficiaries worth of perpetual preferred shares in Alter Energy Holding Corp. Nako,
a renewable energy company headed by former Energy Secretary Vicente Perez Jr. Ay pambihira oh. The senator noted that the state pension fund investment in the company floated its own policies, prompting the Office of Ombudsman to suspend Veloso and 6 others GSIS official. Ay, suspendido na pala eh. Nakakahiya naman. GSIS entered into this multi-billion peso deal without the necessary endorsement from the GSIS Assets and Liabilities and Risk Oversight Committee. Glaringly, Alternegis market, Alternegis pala yun, capitalization was far below the 15 billion minimum reportedly required under GSIS policy for investable companies. O bakit nga naman ha, Mr. Veloso? Mr. Weak? Eh ngayon, ikaw ay weak. Hindi ka weak. No? Ikaw ay weak. Parang John Wick, W-I-C-K. Eh iba po siya eh. Weak, mahina. W-E-A-K. Tama ba? Weak. The shares were not even listed with the Philippine Stock Exchange. Ha? On the dates of the execution of the agreement and the payment of the subscription, patay na. Anong ginawa mo? Ito ang dapat talagang sinutsugi at kinakasuhan. The facts which led to these suspensions are nothing short of alarming. Ano ba itong pinagagawa ng GIS sa pera nating mga kawani ng pamahalaan? Alam nyo na. Alam mo na, Hontiveros. Worse, sabi pa ni Hontiveros, ito mga kababayan. Worse, Hontiveros added, GSIS also invested 1 billion pesos in online gambling platform. O tumalpak. Diba? Tama tayo. Tumalpak sa online gambling app na DigiPlus amid the clamor for the government to pull the plug on web-based gaming activities. Ayan. Veloso! You are so wicked. Tama naman, wicked. Nako naman, mga pasensya na, ha? GSIS made the investment when DigiPlus shares were being offered at a peak of 65 pesos and 30 centavos. Those shares have since hit a low of 13.68. Ha? Bagsak! Lugi! Oh, lugi na. In the first place, what was GSIS thinking? Investing funds in online gambling? Ay, nako naman, baka naman malaki ang kanyang shares. Nung nakita niyang bumabagsak, ay, pull out na ako. Oo, cash in, cash out na ako, cash out. Ang pensyon ng pampublikong sektor, hindi pang sugal. GSIS should not waste or gamble away the future of those who serve our nation. Patay tayo niyan, kaya pala, may nanghihingi ng pagtaas ng pensyon sa GSIS. Tamilmil ang GSIS kasi bakit? They're losing money. Tumalpak. Kasuhan nyo yan, si Veloso. According to her, COA also took GSIS to task for placing its investable funds in another losing company, Del Monte Pacific. Naku, puro mga losing company. Putragis, winaldas ang inyong pensyon, mga kababayan. Winaldas. It appears that there is a pattern of reckless and questionable investment decisions by the current GSIS leadership. The guardrails we have put in place to guide and protect GSIS investments are seemingly being breached. Correct. Niloko lang po kayo. Baka sila ang nagpayaman, mga kakotsaba. Yan ang sinasabi nating hindi lang flood control. Talamak po ang korupsyon, talamak ang pagnanakaw sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Damay po lahat dito. Mga walang hiya. Kaya pala gusto nyong magsilbi sa gobyerno, hindi para pagandahin, palakasin, ang ahensya na gusto nyong pasukin. Kundi, mangurakot, magnakaw. Dapat sa mga yan, diba, sinuspindi na ng ombudsman, dapat sa ngayon, pag na-plug po ang guilty, kunin lahat ang assets nila. Kunin lahat yung nakalista sa SALN nila at mag-imbestiga
Paimbestigahan sila kung may mga tagong yaman sila. Strip of them. Kunin lahat. Ha? Lahat ng ari-arian nila, pati mga damit nila, kunin kasi yan ay galing sa pera ng mga pensioners, galing sa pera ng taong bayan. Managot na ang dapat managot, mga walang hiya. Buti sana kung nangungurakot lang kayo, pwede na, sige. $100, pwede na kada buwan. Pang extra lang. Okay na yon. Kasi talagang di natin mapipigilan yung mga yan eh. Ha? Ang pera ay demonyo. Pero pag ikaw ang natukso. Diba? O, 1,000 o $1,000, sige pwede na. 50,000, pandagdag lang, pambili dyan ng mga ganito. Pero maaatim mo na ang ginagastos mo para pinambubuhay mo sa pamilya mo, nakaw. Bakit? Maliit ba ang sahod mo? Eh di kung maliit pa lang sahod mo sa gobyerno, bakit ka nandyan? Bakit pinili mo, tinanggap mo yung posisyon? Di ba? Eh di meron kang ulterior motives, ha? To enrich yourself. Mga walang hiya. Ha? Hontiveros, bakbakan mo yan. Pampilo Lacson, bakbakan nyo yan. Erwin Tulfo, kayo ang inaasahan namin dyan na gagawa ng tama. Di ba? Iilahad nyo lahat yan, ilantad nyo ang mga kurap, tanggalan ng maskara, sino yang mga congressman, mga senador, na may mga kamag-anak na mga construction firms, magkakukutsabahan sa mga big companies para pagkakwartahan ng gobyerno. Hindi nyo ba alam na ang gobyerno ay tao? Mga walang hiya. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye, God bless.